Ako si Maria at ito ang aking kwento. Nang makalapit to kay Maximus ay kaganyang binulong ditong nangyari. Kalmado lang si Maximus sa katotohanang iyon at hindi niya nakitaan ng kahit na anong emosyon. Ako nang bahala sa mga bata at sa pamilya ko. Tumango si Gian sa sinabi ni Maximus. Sakto naman na nasa isang silid sila Kendra at magulang niya dahil susunod ng dance sa reception. Mga anak, sama kayo sa akin. Tumango ang dalawa kay Maximus at sumunod sa kanya. Nang makapasok sila sa loob ay inahabilin ni Maximus sa mga anak sa magulang. Pumayag naman ang mga to at inaalis na sana si Maximus na magsalita si Kendra. May problema ba? Nakita ko na kinausap ka ni Gian. Kita kong pagdilim ng mukha mo. Tunay na mapagmasid ang kanyang kapatid. Wala talaga siyang maitatago dito. Sa bagay, kilalang kilala siya nito kaya kahit na anong lihim ay malalaman at malalaman din ito kaagad. Nothing, just enjoy your wedding. Ngiting sabi niya dito at umalis na doon. Hindi niya hayaan na masira ang araw ng kanyang pinakamamahal na kapatid. Sisiguraduhin niya na maitatabi niya ang masasamang nilalang sa lugar na yon. Samantalang sa kinalalagyan ni Naomi ay sa wakas nakita niya ng tunay na Kurt. Paano niya nalaman? Dahil nagtatago to. Nang panahon na yun ay nakita niya tunay na Kurt ang tauhan ng tumayong ama. Alam niyang hinahanap siya ng mga to. Hindi manghalata ng ibang tao ngunit halata niya dahil kilala niyang tauhan ng mga to. Kaya lalong kinabahan ng bata at hindi alam ang gagawin. Tumakbo siya sa isang sulok ngunit nagulat siya nang merong magtakip ng bibig niya. Pagpasok nila sa isang silid ay nakita niya ang mukha ng isang babae na familiar sa kanya. Yung dinukot ng tumayo niyang magulang. Pinakita nito ang cellphone sa kanya at nagbasa siya ng nakasulat doon. Ililigtas kita. Sumunod ka sa akin at itatago kita mula sa kanila. Hindi dapat magtiwala si Seth sa mga hindi niya kilala pero parang kusang nagtiwalang sarili niya. Magaan ang loob niya dito at parang kilalang kilala na niya ito. Habang hawak nitong kamay niya ay pumasok sila sa isa pang silid ay hindi niya alam kung saan. Ipinasok siya nito sa isang masikip na lugar at madilim. Takot pa naman ito sa dilim. Iiwan kita dito, Seth. Babalikan kita kapag wala na sila. Agad na umiling si Seth at kinuhang cellphone upang siyang mag-type. Takot po ko sa dilim. Napatango si Naomi at nagpasya siyang iwan ng ilaw ng cellphone doon kaya maging ang phone niya ay naiwan. Nagpaalam na siya dito at tumango naman ang bata. Labag man siya kalooban niyang iwan ito. Ngunit alam niya na mas ligtas ito doon. Nang lumabas siya ay babalik na sana siya sa kanyang pwesto nang merong nagtakip sa bibig niya. Alicia! Hindi natuloy ang sasabihin niya dahil doon ngunit narinig yun ni Alicia. Kaya napalingon to sa gawin niya. Kitang-kita ni Alicia ang pagkuha sa kanila nang hindi niya kilala. Kung kaya agad na nagpanik si Alicia. Hindi niya alam ang gagawin o uunahin hanggang sa magpasya siyang hanapin si Maximus. Alam niyang ito lang ang makakatulong sa kanya. Nagpaalam siya sa dalawang employees na kasama nila at hindi pa siya nakakalayo nang nakasalubong niya si Gian. Alicia, sorry. Ayos ka lang ba? Si Naomi, kinuha siya. Shit. Pagkarinig ni Gian noon ay dali-dali siyang umalis upang sundan si Naomi na dinukot katulad ng sabi ni Alicia. Hindi mapakali si Alicia at hindi alam kung paano lalapitan si Maximus upang sabihin ang totoo. Dahil nga maaring may makapansin sa kanila, ay nag-miss call na lang muna siya dito pagkatapos ay nag-send ng text message sa asawa. Naramdaman naman ni Maximus ang pag-vibrate ng phone niya kung kaya nilabas niya ito at nabasa ang text ni Alicia. Gusto nito na makipagkita sa may banyo dahil meron daw itong mahalagang sasabihin. Nagpaalam si Maximus sa mga kasama sa mesa at naglakad papunta doon. Naabutan niya si Alicia hindi mapakali at tila nag-aalala. Maximus! Dali-daling lumapit si Alicia sa lalaki. Si Naomi! Si Naomi! Hindi maituloy-tuloy ni Alicia ang sasabihin dahil sa pagkataranta at pagkabigla. Kitang-kita yun ni Maximus sa ekspresyon ng asawa. Wife, calm down, okay? Hingang malalim. Breathe in, breathe out. Sinunod naman ni Alicia ang sinabi ng asawa at huminga siya ng malalim. Nang siya ay kumalma, ay nagawa niya nang sabihin dito ang nangyari. Si Naomi, may kumuha sa kanya, nakita ko. Kitang-kita ko. Sa sinabi niyo ni Alicia ay naisip ni Maximus na mukhang kumikilos na ito.
Hanggat nasa kanila ang peking set ay wala silang dapat na ikatakot dahil meron silang panglaban sa mga ito. Sinabi ko na kay Gian ang nangyari. Sinundan niya si Naomi. Sana makuha niyang kaibigan namin. Tumango si Maximo sa sinabi ni Alicia at ngumiti dito ng bahagya. Don't worry, everything will be fine. Napakunot ang noon ni Alicia sa pagiging kalmado ng asawa. Kakaiba yon, hindi katulad noong mga nakaraan na may nalaman sila. Tila ba meron na itong alam sa nangyayari. Ganoon ang nasa isip niya. Bakit parang hindi ka nagulat? May alam ka ba sa nangyayari? Hindi agad nakasagot si Maximus sa tanong ni Alicia. Alam niyang mag-freak out ito sa oras na malaman ng totoo, ngunit wala siyang magagawa. He has no choice but to tell her the truth. Yes, sinabi sa akin ni Gian kanina na hindi ang tunay na Seth ang kasama natin all the time. He's a fake. What? Gulantang nasabi ni Alicia nang marinig ang sinabi ng asawa. Maximus, Alicia. Sakto naman na dumating si Gian at tumatakbong lumapit sa kanila. Bigat, Naomi. Hindi namin sila nahabol ni Oscar. Nag-aalala si Alicia dahil nakuha ang kanyang kaibigan, ngunit mas nangingibabaw ang pagkagulo ng isip dahil sa sinabi ni Maximus. Wait, sabay na napatingin si Maximus at Gian kay Alicia. What do you mean na hindi ang anak natin si Seth ang kasama natin? Sa isip ni Gian ay sinabi na pala na kaibigan kay Alicia ang totoo. Sa bagay, karapatan nitong malaman yun lalo na't siya ang ina ni Seth. Totoo yun, Alicia. Pero huwag kang mag-alala. Nakita at nakausap ko ang totoong Seth. Nandito siya sa loob ng venue. Kinuwento ni Gian ang nangyari kay Alicia kung kaya naliwanagan ng babae. Hindi makapaniwala to na hindi pala ang anak ang kasakasama nila. Tuwang-tuwa pa naman siya nang malaman na buo ng triplets. Yun pala hindi pa. Kung ganun, nandito lang siya. Tumango ang dalawa sa kanya. Naisip ni Alicia na hanapin ang anak. Hindi niya hahayaan na mawala ulit ito sa kanila. Akala nga niya, ito nang kasama nila, hindi pa pala. Hindi ka pwedeng magpahalata, wife. Kailangan nating kumilos ng tahimik at kapag umalis na sila Kendra at Jordan, saka tayo kikilos. Ngayong gabi din naman yun, kaya konting tiis lang. Ayokong masirang araw ng kasal nila. Naintindihan naman ni Alicia ang sinabi ni Maximus. Kahit siyang nasa katayuan nito ay ganun din ang gagawin. Sinabihan siya ng mga to na wag gagawa ng kung ano. Torture yun para sa kanya pero wala siyang choice. Kailangan niyang bumalik sa kung anong ginagawa niya. Okay lang kaya si Alicia? Napabuntong hininga si Maximus at tumiling. We have no choice. Mahirap din sa akin kasi anak namin ang nakataya dito. Pero ayaw kong sirain ang araw ng kapatid ko. Tinapik ni Gian ang likod ni Maximus sa narinig. Magiging maayos din ang lahat. Kagaya ng plano nila Maximus ay hinintay nila na matapos ang event bago tuloy ang umaksyon sa nangyari. Siyempre, siniguro din nila na walang ibang mapapahamak during that time. At laking pasasalamat naman nila at wala nga napahamak na kahit na sino. Ngunit hindi nila mahanap ang tunay na Seth. Ang Seth na kasama nila ay ang peke pa rin. Si Alicia hindi mapakali sa nakalipas na mga oras at panay ang tingin sa paligid kung may makikita ba siyang kamukha ng anak ngunit wala. Naging masaya at successful ang kasal nila Kendra at Jordan. Nakitang-kita naman sa mukha ng bagong mag-asawa na sila ay masaya. Sa ngayon nga ay paalis na rin ang mga ito dahil flight na nila papuntang ibang bansa upang doon mag-honeymoon. Thank you, Mom and Dad. Niyakap ni Kendra ang kanyang magulang at tinalikan sa pisngi. Alam niya na nakasuporta ang mga to una pa lang, lalo na sa kanya na siya ang nanligaw kay Jordan. Basta kung saan masayang kanilang anak ay doon sila mag-asawa. Mag-enjoy kayo, okay? Ang gusto namin ng apo na sa inyong dalawa. Nagkatinginan ng mag-asawa sa sinabi ng magulang ni Kendra at sabay na natawa. Kahit kailan talaga ay mapagbiro ang magulang nito na siyang mas lalong ikinaramdam ni Jordan ng welcome sa pamilya nila. Siyempre, Alcantara's family ng pinag-uusapan kaya akala niya noon ay mata pobre o hindi kaya naman ay mayayabang ang mga to. Kuya, alagaan mo mga bata at si Ate Alicia ha. Habili ni Kendra ng hagkan niya, ang kanyang kuya. Of course, ikaw ang alagaan mo si Jordan. Kilala kita. Lagi kang nakahilata sa bahay. Kumilos ka, wag puro si Jordan. Grabe ka sa akin kuya, masipag ako kahit na itanong mo pa kila mama at dad. Huwag ka makinig sa kanya babe, sinungaling yan. Tila papaiyak na sabi ni Kendra na ikinatawa ng mga to. Don't worry Maximus, handa akong pagsilbihan si Kendra. Lalo na't ako naman ang babawi sa kanya ngayon.
Ay, kinikilig si Tita Kendra. Pangasar na sabi ni Sanya sa kanyang titang ikinatawa na lang muli nila. Sa wakas ay tapos na ang pinakambising na araw nila lalo ng pag-asikasa sa mga bisita. Kumakaway na tinanaw nilang papala yung kotse nila Kendra at Jordan papunta sa airport. Okay kids, ihatid na kayo dito ni Tito Oscar sa bahay. Susunod na rin kami pagkatapos ayusin ang dapat ayusin dito sa venue. Sabi ni Maximus na ikinatango ng mga bata. Kanina pa hikab ng hikab sina Sanya at Cartson kaya alam niya lang antok ng mga to. Maglinis na muna ng katawan bago mahiga, okay? Paalala ni Alicia sa tatlo na ikinatango naman ng mga to. Nang makaalis ang mga to ay pinasunod ni Maximus sa mga kasama sa isang room na nandoon. Wala na doon sina Veralyn at Kurt dahil maagang nakatulog ang kanilang anak. Nagpaalam naman ng mga to at si Conrad pang naghatid at bumalik na lang sa venue kaya natira sina Lorraine, ang magulang ni Maximus, si Gian, si Alicia at si Conrad. Kanina ko pa hinahanap si Naomi. Umuwi na ba siya? Takang tanong ni Lorraine nang makapasok sila sa loob. Yan ang dapat nating pag-usapan dahil nawawala si Naomi. Ano? Samantalang sa pinag-iwanan ni Naomi sa tunay na set ay wala ng ilaw na bukas sa loob noon. Lowbat na kasi ang phone kaya pinatay ni Seth ang ilaw. Alam niya na magagamit niya ito upang humingi ng tulong kung sakaling kailangan na niya. Hindi niya alam kung anong nangyayari sa labas o may naghihintay sa kanyang tauhan na tumayong ama. Kaya kahit na madilim ay nagtiyaga siya sa loob kahit na siya ay takot na takot na. Hindi nagtagal ang isang oras niya doon at hinimatay siya. Ilang oras din siyang tulog dahil sa sobrang takot. Imagine being alone in the darkness habang siya ay takot at nanginginig dahil anumang oras ay mahuhuli siya. Hindi niya alam kung may babalikan pa siyang pamilya sa tumayong magulang o kung pamilya nga bang turing sa kanya ng mga to. Kaya naman pala ganun ang trato sa kanya, naintindihan niya na ngayon. Habang siya ay walang malay, merong mga alaalang bumabalik sa kanya noong siya ay 3 taong gulang nung panahong dinukot siya. Kaya siya takot sa dilim ay dahil dinala siya sa madilim na lugar at kinulong. Lahat na nangyayari years ago ay bumalik sa kanya. Ang pagbura ng mga to sa alaala niyang yon at ang pagpapanggap ng mga to na magulang niya. Ang paggamit sa kanya, lahat yun ay naalala niya na siya ay magising. Umiiyak na binuksan niyang pintuan, naalala na niyang lahat. Kinuha siya sa kanyang mama na si Naomi, ang babaeng nagpasok sa kanya sa maliit na silid na yon. Kaya naman pala familiar sa kanya. Kaya pala namumukhaan niya ito, hindi na niya kaya pang magstay sa loob ng silid na yon. Kung kaya lalabas na siya, iniisip niya na bahala na kung lalabas siya basta ang gusto niyang makitang mama niya. Lalo ng 2 pa niyang natitirang mga kambal niya. Nasaan na kayang mga to? Nakaligtas ba sila? Yun ang tumatakbo sa isip ng batang si Seth ng mga oras na yon. Nang mga oras na yon ay nakwenta na nila Maximus ang nangyari sa natitira nilang kasama. Hindi makapaniwalang mga to dahil sa saya ng gabing yun ay meron na palang nangyayaring hindi maganda. Mabuti ang nagawa ni Maximus. Siguradong magulang niya na baka nag-aalala lang si Kendra sa oras na malaman ng totoo kaya tama lang yun. Kasal nila ito kaya dapat lang na mag-enjoy sila. Paano natin siya ililigtas? Tanong ni Lorraine sa kanila. Ang kasama nating Seth, hindi siyang tunay naming anak kung kaya magagamit namin siya para mabawi si Naomi. Pero paano tunay na Seth? Nasaan siya? Tanong ng ina ni Maximus. Yun din ang inaalam pa namin sa ngayon, nawawala siya na parang bula. Natahimik sila sa sinabi niya ni Gian. Kahit pa si Conrad na kanina pa nag-iikot sa buong venue upang hanapin to'y wala siyang nakita. Kaya nga pinapaasikaso ng CCTV footage para malaman kung nasaan ito. Sa dami ba namang bisita, mahanap kaya nila to? Alam ba ni Veralyn? Tanong ni Lorraine kay Alicia. Hindi pa. Sasabihin ko pa lang. At kinuha ni Alicia ang phone upang tawagan to. Hinayaan nila to dahil karapatan ni Veralyn na malamang nawawalang pinsan. Ngunit imbis na number ni Dr. Veralyn, ay number ni Naomi ang napindot niya. Ay mali, bulalas niya't papatay na sanang tawag, ngunit nagulat na nagre-ring to. Teka, nagre-ring ang phone ni Naomi. Nagulat ang mga kasama niya dahil doon at si Gian ay kaagad na lumapit kay Alicia. Hintayin mong sumagot, baka naitago ni Naomi ang phone niya. Sumang-ayon ng mga to at inabangan kung may sasagot pa ng tawag. Maya-maya may sumagot dito na batang boses. Hello po! Nagkatingin na ng mga to dahil doon. Nag-sign si Maximus na huwag maingay para malaman nila kung sinong sumagot ng phone ni Naomi. Hello po!
Kilala niyo po ba si Mama Naomi? Alicia po yung nakalagay sa pangalan sa screen. Natigilan ang lahat dahil sa narinig. Batang kausap at mama ang tinawag kay Naomi. May anak na si Naomi? Bulala sa sabi nila sabay-sabay. Nasaan ka? Paano napunta sa yung phone ni Naomi? Maya-maya pa'y tanong ni Alicia nang makabalik siya sa katinuan. Hindi siya makapaniwala na may anak ito. Uso ba talaga sa kanilang pagtatago ng anak? Pagkatapos malalaman na lang nila na may anak ang mga to at malaki na. Parang siya at si Doktora Veralyn. Sa bagay hindi niya masisisi ang kaibigan. Kung ganoon nga ang nangyari. Natahimik naman ang paligid at inabangan ang sasagot ng bata. Nandito po ako sa venue ng kasal. Sa kasalan po ako kanina kaso mukhang tapos na. Nagtaka ang mga to sa sinabi ng bata. Ngunit si Alicia ay kaagad na nagkaroon ng idea sa kanyang isip. Sinabi nila Maximus kanina na kay Naomi nila. Nalaman ng totoo ang unang nakakaalam ay sina Naomi, Gian at Maximus. It means, hinanap ni Naomi ang anak niya kanina bago tumawala dahil nasa bata ang phone nito. Walang salitang tumayo si Alicia at lumabas ang silid na iyon para hanapin ang bata. Nagulat naman ang mga to sa paglabas ni Alicia at tinawag pa ito ngunit hindi sila nito pinansin. Paglabas ni Alicia handa na siyang tumakbo at libutin ang buong paligid kung saan ang kausap niya. Ngunit natigilan siya na may makasalubong siyang ibang lalaki. Batang lalaki na kamukhang kamukha ni Seth. Maging ang batang si Seth ay natigilan nang may makasalubong siya. Kung saan-saan na lang kasi siya dumaan sa daanang makita niya. Tingin nga niya, naliligaw na siya dahil hindi naman siya familiar sa lugar na yon. Seth? Narinig ni Seth ang sinabi ng babae sa phone na nasa kanyang tenga at maging sa harapan niya. Ibig sabihin itong kanyang kausap dahil meron din itong kausap sa telepono. Kilala niyo po ako? Takang tanong nito ngunit hindi nakasagot si Alicia. Tumulo ng luha nito ng mga oras na iyon. Nasa harapan niya ng tunay na anak nito. Ibang-ibang suot nito sa nakakasama nilang Seth. Kahit na isang itsura nila, mas ramdam niya rin na ito si Seth, ang kanyang panganay. Ikaw po ba yung tumawag? Alicia po? Kung ganun hindi anak ni Naomi ang nagpapakilalang bata, kung hindi anak niya. Ngunit bakit naman mama ang tawag nito kay Naomi? Siya bang bukod tangin na merong naalala sa triplets? Dahil mama ang tawag nito kay Naomi noon. Hindi na nakasagot si Alicia sa anak dahil sa pagkabigla na siya namang dating ng mga kasama niyang sumunod sa kanya. Napahinto rin sila dahil nakatayo lang si Alicia doon. Seth? Takang tanong ni Lorraine nang napatingin sa tinitingnan ni Alicia. Katulad ng asaway na tigilan din si Maximus sa nakitang kaharap. Alam niya na kaagad na itong anak dahil sa lukso ng dugong nararamdaman niya ngayon. Yung tipong tila gusto niya itong yakapin ng mahigpit at hagkan. Hindi niya naramdaman siya peking Seth kung kaya nga nagduda siya na itong anak niya. Pero hindi ba umuwi na si Seth? Takang tanong ni Conrad. Siya ang tunay na Seth, sabi ng ama ni Maximus na ikinalaki ng mga mata ng mga to. Alam niyo po na hindi totoong ako ang kasama niyo? Tanong ni Seth na narinig ang usapan ng mga to. Nagtataka siya kung sinong mga kaharap ngunit wala naman siyang nararamdaman. Napangamba kung kaya hindi siya tumatakbo. Oo, hindi ba sabi mo sa akin na wag kong sabihin na nakausap ka namin? Nalaki ang mata ni Seth na magsalita si Gian at naalala niya na itong huli niyang kausap kanina. Kung ganon, sinunod ito sinabi niya at nahalata ang totoo. Tinakbo ng batang pagitan nila ni Gian at niyakap to ng mahigpit bilang pasasalamat. Thank you po, nakaligtas ako dahil doon, lalo na kay Mama Naomi. Nasaan na po pala siya? Nagtataka niyang tinignan si Gian na may pagtataka. Habang si Gian naman inataranta dahil bakit siyang niyakap ng bata na dapat ay sila Alicia at Maximus dahil silang magulang niya. Teka Seth, Tito Gian ang pangalan ko. Saka sa kanila kayo makap dahil silang mga magulang mo. Sabay turo kina Alicia at Maximus. Si Alicia ay umiiyak na talaga at hagod-hagod ni Lorraine ang likod nito habang si Maximus ay seryoso lang na nakatingin sa anak. Ayaw magpakita ng kahit na anumang emosyon lalo na nasasaktan siya. Magulang po? Si Mama Naomi, siya pong mama ko at wala nang iba. Wala din po kaming papa ng mga kakambal ko. Yun ang dahilan kung bakit nasasaktan sila. Dahil yung sa sinasabi nitong paulit-ulit na salitang Mama Naomi na dapat ay Mommy Alicia at Daddy Maximus. Nagulat ang mga to dahil sa narinig. Hindi makapaniwalang ngumiti si Lorraine at naintindihan ang kaibigan. Alam niya na minsan na itong naranasan ni Alicia sa anak na si Sanya. Siguradong mas nasasaktan ito ngayon dahil ang akala nilang Seth ay hindi pala yun at ibang tao palang nagpapanggap. Bakit yung kinuha si Naomi?
Ang sabi ko, si Seth hindi si Naomi. Mga inutil. Paano kung nakahalata sila? Galit na galit ang tumayong ama ni Seth nang dala ng tauhan niya si Naomi. Hindi ito. Boss, pasensya na. Akala namin matutuwa ka kapag nakuha namin siya. Matutuwa? Kakampi natin yan. Kalagan niyo siya. Sinamaan ni Naomi ng tingin ng mga to dahil kanina pa niya sinasabing kakampi siya at hindi kalaban. Huwag kang mag-alala, boss. Sinisiguro namin na walang nakakita kaya ayos lang. Dapat lang, kung hindi kayong mananagot sa akin, muling sigaw na sabi nitong ikinatango ng sunod-sunod ng tauhan nito. Naomi, bukas na kita ipapahatid sa inyo. Sabihin mo na lang kina Aliciang umuwi ka ng maaga para hindi sila makahalata. Napaupo ng maayos si Naomi dahil sa sinabi nito sa kanya at sinagot dito. Bakit bukas pa? Ngayon na dahil gusto ko na magpahinga sa bahay ko. Hindi pwede, walang maghahatid sa'yo. Busy kami at may hinahanap pa kami. Hindi nito sinabing tungkol sa pagkawala ng tunay na Seth dahil baka sabihin nito kaila Aliciang totoo at tumaliwas na ito sa plano. Ang tunay na Seth pa naman ang pinanggamit niya kay Naomi upang mapasunod ito sa gusto niya. Pero kasi, walang pero, ipapahatid na kita sa kwarto mo. Natakot si Naomi sa biglang pagsigaw nito kung kaya hindi na siya nagsalita pa. Baka mamaya ko anong gawin nito sa kanya, kaya shut up na lang siya. Kasalanan ko kung bakit nakuha si mama. Niligtas niya ako, tinago niya ako. Ako dapat ang sisihin. Nagsimulang umiyak ang batang si Seth nang malaman ng totoo kung nasaan si Naomi. Isinama nilang bata sa loob ng silid kung nasaan sila kanina. Lahat sila hindi pa rin makapaniwala. Nakasama na nila ang totoong Seth ngunit hindi nga lang masaya. Lalo na't ramdam na ramdam nilang lungkot na nararamdaman ng mag-asawa. Si Alicia hindi makapaniwalang naranasan na naman itong naranasan niya noon kay Sanya, habang si Maximus pinipilit na magpakatatag para kay Alicia. No, don't say that, Seth. Ginawa lang yun ni Naomi kasi mahal ka niya. Totoo naman ang sinabi ni Alicia dahil napamahal na kay Naomi ang mga anak niya. Tumango ang bata sa sinabi niya at pinunasan ng luha nito. Kinalma niyang sarili at umupo ng maayos. Kitang-kita nila kung paano pakalmahin nito ang sarili at umasta na tila walang nangyari. Salamat po, tinulungan niyo ko. Gumiti si Alicia sa anak kahit na meron pa ring kirot sa kanyang puso. Pinisilang bahagya ni Maximus ang kamay ni Alicia upang maramdaman nitong hindi siya nag-iisa at kasama niya ito. Seth, may sasabihin ako sa'yo. Naupo si Gian sa tabi ng bata at inakbayan ito. Naalala mo yung sinabi ko sa'yo kanina, silang tunay mong magulang. Ipinaalaga ka noon ng mami mo kay mama Naomi mo. Silang parents mo. Napakunot ang noon ng bata sa sinabing yun ni Gian. Kanina pa niya yung naririnig mula dito. Bakit po ba pinipilit niyo? Si mama Naomi lang pong alam kong kusang napahintong bata sa kanyang sinasabi nang bumalik ang alaala niya kung bakit nga ba siya nandoon. Ang nakita niya sa files ang tunay na magulang niya. Naroon ang pictures nila at yun ang dalawang kaharap niya ngayon. Dahil sa pagbabalik ng alaala niya, ay nakalimutan niya ang alaala na meron siya. Kung ganoon, totoong sinasabi ng nagpapakilalang Gian, yun ang kanyang magulang at pinaalaga lang silang triplets sa mama Naomi nila. It's okay, Gian. Huwag natin siyang pilitin. Hindi ko rin pinilit si Sanya noon at kusa niya akong tinanggap. Nagpanting ang tenga ni Seth nang marinig ang pangalan ng kambal niya. Sanya? Si Sanya po kasama niyo? Nagulat ang mga to nang biglang pagsigaw na yon ni Seth. Ngunit ang totoo, hindi lang makapaniwalang bata dahil sa loob ng ilang taon na hiwa-hiwalay na silang tatlo. Umaasa pa rin siya na isang araw ay makukumpleto na sila. Yes, son. Yes, kasama niya ngayon si Carson na nagpapanggap na ikaw. Agad rin binawi ni Maximus ang pagtawag niya sa bata ng son. Tulad ng sabi ni Alicia, ay ayaw nilang pilitin ito agad na tanggapin sila. Napaupo ng dahan-dahan si Seth na tila nakahinga ng maluwag. Masaya siya na malamang ligtas ang kambal niya. Kaya naman pala wala na siyang nararamdamang kakaiba nitong nakalipas na linggo dahil ligtas ng kambal niya. Gusto niyang makita ang mga to. Makausap at makamusta ngunit nandun ang Peking siya. Paano pong gagawin natin nandun ang Peking ako? Tanong niya sa mga to. Gagamitin natin siya para makuha si Naomi. Sumama ka sa amin sa bahay at bukas na bukas ay meron tayong gagawin para doon. Tumango si Seth sa sinabing yun ni Maximus. Siguradong makikita na niyang mga kakambal niya. Excited na siya at kinakabahan. Siguradong matutuwa ang dalawa na makita siya.